nandito na tayo sa ating, para akong teacher talaga, ang daming libro, Gawin nyo 11:50 p.m. Gusto nyo 11:50 a.m. pa bukas, meron pa tayong libro dito, Next segment na po tayo, kung saan ang kasalukuyan na ay natututo sa nakaraan sa pamamagitan ng mga mito, kwentong bayan, alamat, bugtong at iba pa sa ating next segment na. Anong title ng segment? Say ng mga Thunders. Mga bugtong, palaisipan, alamat, kasabihan ng nakatatanda. May K ba? Say ng mga Thunders. Sa Remoto Control, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Ito po mga piling alamat sa atin at sa ibang bansa ni Rosario P. Nemsing, nilimbag ng Anvil Publishing, mabibili po sa National Bookstore, The Total Bookstore. Alamat ng lahing Tagalog. Noong araw may dalagang nagangalang si Mang. Maganda siya kaya't maraming binatang umiibig sa kanya. Pero halos wala naman siyang itulak kabigin sa mga ito. Isang araw nagpasya si Mang. Sino man sa inyo na makapagdala sa akin ng isang malaki at buhay na sawa, ay pakakasalang ko. Hindi agad nakasagot ang mga binata. Sawa? Mahirap humuli ng isang buhay na sawa. Sa wakas ay tumayo ang isang binatang nagngangalang si Ilog. Mahal kong si Mang, sabi niya, ang lahat ay gagawin ko para sa iyo. Humangang lahat sa salitang binitiwan ni Ilog. Nang tumayo't umalis ang binata, ni isa man ay walang naglakas loob na sumunod. Nagdaan ng maraming panahon. Sabi kang lahat na malaman kung ano nangyari kay Ilog. Kakaba-kaba rin si Simang. Huwag po sanang napahamak si Ilog, bulo niya sa sarili. Yun pala'y mahal na rin ni Simang ang binata. Naghiyawang sa saya ang lahat nang bumalik si Ilog. Hawak niya sa isang kamay ang ulo na nagpupumiglas na sawa, habang isang kamay pa ay pumipigil sa buntot nito. Nagpalakpakan ng mga tao. Mabuhay si Ilog! Mabuhay! Dinala ni Ilog ang sawa kay Simang. Para sa iyo, mahal ko. Di ba parang nagdala ka na imbes na bulaklak, may dala kang sawa? Para sa iyo, mahal ko. Noon naman ay may dalawang sundalong Espanyol na dumating. Napansin nila ng kaguluhan, nagkakagulong mga tao. Lumapit sila para mag-usyoso. Ngunit hindi nila napansin ang pinagkakaguluhang sawa na hawak ni Ilog. Ang napansin nila ay ang magandang si Simang. Lumapit pa mga dayuhan kay Simang. Tinanong sa dalaga ang pangalan ng lugar na iyon pero hindi sila pinansin ni Simang. Dahil ito'y nakatingin lamang sa makisig na si Ilog. Itinaas ni Ilog ang ulo ng sawa sa kabinitiwan ng isang kamay ang buntot nito. Bilang nilingkis ng sawa si Ilog, sigaw ni Simang, Ilog, tagain mo! Hinugot ni Ilog ang itak sa kanyang baywang at tinaga ang sawa. Naputol agad ang buntot ng sawa. Tumalsik ang masaganang dugo. Ngunit tila buhay na gumagalaw-galaw pa ito. Muling sigaw ni Simang, taga, Ilog! Taga, Ilog! Sa kabila ng kaguluhang nagaganap, hindi maalis ang pagkakatingin ng mga Espanyol sa dalaga. Muli, tinanong nila ang dalaga. Sumigaw si Simang, taga, Ilog! At ang mga tao ay sumigaw din, taga, Ilog! Taga, Ilog! Nang sumunod na araw, ikinuwento ng dalawang Espanyol ang tungkol sa magandang dalagang kanilang nakita. At ang sabi pa nila, ang dalaga ay nakatira sa isang lugar na Taga-Ilog. Mula noon, ito ay naging Tagalog. Dahil po sa katangahan ng dalawang Kastila, kaya nagkaroon ng lahing Tagalog. Di po tayo racist na anti-Spanish ha, mamaya isyuhan pa ninyo ako, nag-aral na tayo ng kasaysayan dito. Ayan. Happy viewing kay Edu Manzano. Hi Edu. Happy birthday Balong. Greetings from Engineer Lito, Jeremy at Romel. Ito pa yung iba natin mga greetings. Yung iba naman sa inyo, kung makatanong ng makakala nyo, masasagot ko lahat. Pero mukhang kaya. Jane Doe, 18 years old from Quezon City.
Good evening, Professor Danton. You made me realize, English talaga siya, no? You made me realize that I should really practice my profession as an educator. Thank you for inspiring me. More power to Radyo 5. Ay, salamat naman, Jane. No? Talagang, ang teaching is the most noble profession. Kung walang teacher, wala po tayong lahat. At yan po ay totoo. Vilma C. Burmas, 37 years old from Taguig City. Hello, remote control. Sayang medyo late na kayo ngayon. Kasi sinabay natin yung radyo tsaka TV. Sorry Vilma ha. Late na tuloy matulog ang dalawa. Nakatulog na tuloy ang dalawa mong avid fans. Ang aking 6 years old na anak na si Yodge at si Cass na 10 years old. Mga anak ko po yan. Ay, salamat naman Vilma. Imagine, 6 years old tsaka 10 years old nakikinig sa akin. Kaya ako po ngayon ay hindi na nga PG, G na nga ang rating ko eh, 'di ba? Sabi nga ni happy namin si Luchi eh. Oo nga, napaka-tweetams mo. Siyempre naman, Madam Luchi nakikinig 6 years old, 10 years old, no? 'Di ba? So, tweetams po tayo kahit kunyari lang. Mar de la Cruz, 35 years old of Navota City. Hello, Mar. Saan po makikita ang mga obrang visual ni Jose Rizal? Meron po ba siyang obra na gaya ng mga Kuna works? Itong sinabi kong comics, no, yung sample ng comics ni Rizal, makikita natin sa librong Rizal Without the Overcoat na Ambet Ocampo. Meron po doong illustration, published by Anvil Publishing. Meron sa National Bookstore, the Total Bookstore, sa history section. No? Meron din po si Rizal na The Monkey and the Turtle, no, ang Pagong at ang Matching, English and Tagalog versions. Nilimbag po ng bookmark uli na colored book paper edition. Meron po sa mga bookstores, no? Yan po. Alberto Santiago, 41 years old from Tondo, Manila. Good evening, Sir Danton. Posible ba na kinopya ang librong Animal Farm na sinulat ni George Orwell sa isang story na hindi pa nalilimbag ni Gat Jose Rizal, no? Okay. Ito yung sinasabi mo ko, ang Animal Farm po ay isang libro, isang fable, no? Modern fable, no? Modernong pabula ni George Orwell na isang British writer. Kung saan sinasabi niya rito yung mga baboy ito, no? Nagrebelde, nagrevolusyon ng mga baboy. Wala na yung mga baboy na kapitalista. Pumalit yung mga baboy na para silang totalitarian regime, dictatorial, no? Napantay daw lahat. Bigyan ng pagkain lahat ng baboy, bigyan ng bahay, okay na. Kaya lang sa bandang huli, naging masiba at matakaw yung mga naghaharing baboy. Mga bagong leaders. So ito po ay satire o isang patama sa totalitarian system, yung binigay mo na lahat sa mamamayan pero kinuha mo ang kanilang kalayaan, hindi po rin yan tunay ng kalayaan. Palagay ko hindi, no? Palagay ko hindi. Pero research natin ito, Alberto Santiago, tomorrow bigay ko sa iyo ang sagot, no? I think it was not pattern. I know alam ko yung pinupunto mo rito, dalawang magkaibang works ito. I-research natin tomorrow at sasagutin kita tomorrow. Pero ang tingin ko ay hindi. Hindi siya kinopya. Di ba? Next segment naman tayo, yung mga Pilipinong achievers natin sa ating next segment na Bonggang Pinoy. Eto na ang mga ipinagmamalaki nating Pinoy. Bongga Kaday! Kasama na ang ating mga kaugalian, kagawian, kalokohan. Bongga Pinoy! Sa Remoto Control, sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Eto naman, Filipina wins New Zealand Theatre Award. Galing ng mga Pilipina. Filipino migrant nakatira sa Wellington sa New Zealand ay nagkaroon ng Best Actress Award in a leading role for a musical sa New Zealand's 2011 Northern Area Performance Theatre Awards. Si Ivy Rose Padilla, kapatid nating Pilipina. Ay, ang galing! Meron ng palakpak, no? Oo, very good, no? Hindi na. Talagang galing-galing talaga ng mga taga-Radyo 5. Yan po nagagawa pag pinakain po ng wagas na birthday handa ni John Knight kagabi, no? Talagang buhay na buhay pa rin sa kanyang role na Kim sa Miss Saigon musical staged by the Whangarei Theatre Company sa New Zealand. Si Padilla ay dumating sa New Zealand noong February 2008 at walang karanasan sa musika, pero like all Filipinos, mahilig kumanta. Nag-audition po siya noong May 2009 at natanggap po sa Miss Saigon at siya po ay naging Kim, no?
Ito po ay role ni Lea Salonga sa Miss Saigon nung 1999, ay no, yeah, 1999 yun, no. Ito po ay 1989, ito po ay nag-premiere sa London. Napanood ko po ito sa West End, no, sa London. May dala pa kaming national flag ng Philippines, binili namin sa National Bookstore. Pagkatapos ng performance, standing ovation yung mga tao kay Lea Salonga. Nakawagayway kami mga Pilipino. Siguro mga 50 kami may dalang Philippine flag, no. Galing, no. Congratulations, Ivy Rose Padilla. Ito naman, Human Rights Champions honored sa 8th Ka Pepe Diokno Award. Sa mga winners natin sa ating human rights workers, ipagtanggol ang karapatang pantao, named after the late senator, lawyer, and human rights activist champion Jose Manuel Pepe Diokno. Sabi ko nga dati, mga senador, di ba Diokno, Senador Diokno, Senador Claro M. Recto, Senador Tanyada, Senador Ninoy Aquino, napaka-high level. Ngayon, yon kilala nyo na. Yung mga nandoon sa Senado, yung may isa dimples lang, ang cute. Yung isa naman, laging absent, pa-check ng attendance, tapos aalis na. Bago natin yung basahin, nako, meron naman tayong parating na news alert. Patayan na naman. Ano ba naman ito? Wala lang ginawa ko di magpatayan. Kung di nagpapatayan, nagsusunugan. News alert. Lalaki, patay sa pamamaril sa Navotas. Rosel Lopez, ikwento mo. Radyo 5. Aksyon. News Alert. Doon sa patang isang 20 anyos na lalaki matapos